Hello nga po pala si Luis yung Bimong Rubang at ang itatahil ko po ngayong araw ay ang Psalm chapter 147 verse 3 and 4. At ang mga pusong wasakay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigang kagalingan. Alam niya at natitiyak ang bilang ng mga bituin sa isang tinatawag sa pangalay itinuturing. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng dalawang mahalagang aspeto ng karakter ng Diyos. Una, binibigyan din ito ang kanyang kakayahan na pagkalingin ang mga wasak na puso at bulutin ang kanilang mga sugat. Sa mundong puno ng sakit, kalungkutan at kababahagan, nag-aalok ang Diyos ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Siya ay hindi malayo o walang malasakit sa ating sakit, ngunit aktibong gumagawa upang magdala ng kagalingan at kabuuan sa ating buhay. Pangalawa, binibigyan din talaga ng talatang ito ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi nito na tukuyin niya ang bilang ng mga bituin at tinatawag ng bawat isa sa kanilang pangalan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay ang may kontrol sa lahat ng bagay, kabilang ang kalawakan ng sansinukob. Kung maaari siyang magkaroon ng gayong matalik na kaalaman at kontrol sa mga bituin, gaano pa kaya niyang pangalagaan ang ating buhay at ang mga kalagayan. Pagtitiwala sa paggaling ng Diyos, ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang pinakahuling manggagamot kapag tayo ay broken-hearted o nasugatan. Maaari tayong bumilang sa Kanya para sa panatagan at kapag numbalik at maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang anumang bahagi ng iyong buhay, kung saan kailangan mo ang pagpapagaling, maging ito man ay emosyonal, pisikal o spiritual. Isuko ang mga lugar na iyan sa Diyos at magtiwala sa Kanyang kakayahang magpagaling at panumbalik. Pangalawa, kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ikalawang bahagi ng mga talatang ito ay nagtatumpok sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Hindi lamang niya pinapagaling ang mga ating sugat, kundi tinutukoy din niya ang bilang ng mga bituin at tinatawag ang mga ito sa pangalang. Ito ay nagpapaalala sa atin ng malawak na kaalaman at kontrol ng Diyos sa sansinukob. Pagnilayan ang kadakilaan ng Diyos at kanyang kakayahan na pagsiwain ang anumang sitwasyon sa iyong bagay. Isuko ang iyong mga alalahanin sa Kanya. Alam niya na siya ay ang may kontrol. Habang pinag-isipan natin mga talatang ito, maaliw tayo sa pagkaalam na ang Diyos ay lubos na nagmamalasakit sa ating laging handang pagaling tayo. Maaari din nating ipaalala ang kalawakan ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos, dahil hindi lamang niya nilikha ang mga bituin, kundi kilala niya rin ang bawat isa sa pangalan. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na makapagpapagaling at humanga sa Kanyang kadakilaan ngayon. Yun lang po, naway may natutunan po tayong araw ngayon. Maraming salamat po.